talagang ipagpatuloy na sana po ay makamit niya po ang Ayun. kanyang hustisya. Parang hindi na magbabago ang isip mo? Hindi na po. Hindi na? Sigurado. Opo. Tuloy ang laban. Tuloy po. Ayun. Parang mahina. Ilakas mo nga. Tuloy po. Tuloy. Ayun. Ano pong mensahe mo kay Daddy Frankie na? Tsaka sa mga ano natin? Mga manonood Para natin? po kay Daddy Frankie. Hello, Rona. Okay ka na? Ha? Pinapunta kami ni Daddy Frankie dito para kumustahin ka. Dahil malapit na yung ano, pagpunta natin doon sa ano. Anong plano niya na Ano ko lang po, sir, na sana po ay sa malapit na pag-ano namin ng hearing ay andyan po si Daddy Frankie para Opo. samahan kami. Sana po no, na okay na po si Daddy Kasi alam namin Frankie. yung problema niya na nangyari sa nanay niya. Sana po ay kahit pa paano po ay masamahan niyo po kami. Ano nangyari sa ano niyo po dito? Tawis po. Hindi, yung okay, normal lang po ba yan? Nung nagbabantay po kami dyan ay sa matanda ay biglang may kumagat. Hindi ko alam po sir. Laki ng... Namamaga eh. Alam ko kung anong kumagat sir. Ano ba nangyari, Rona? Parang umaangal si Rona. Ano? Ha? Narasab na tin. Ano yan? Rambutan? Na ano siya ng rambutan? Yung prutas? Opo. Nasaan po nakaburol si ano na, sir? Doon po sa bahay ng nanay nila po. Opo. Dito lang po. Sige po. Kailan po ang living niya? Yung malapit. Ano ba yan? Ados po. Itong ados na po yan. Itong week na po sir. Opo. Kasi sinasabi ng asawa ko baka nandun siya nakaburol sa bahay nila, sir, Daddy Frankie. Tinatanong kasi ng asawa ko kung ano, saan nakaburol yung nanay ni Daddy Frankie. Dyan po sa ano, dito lang sa Malasigi po. Ay, malasikisan po doon sir. Doon sa bahay ni Daddy Frankie? Hindi. Hindi po. Sa may punararia po talaga. Hindi po, dito lang sa ano po. Mamaya po babanggitin namin yung lugar. Kung gusto niyo pong pumunta, pwede rin naman po. Ay, pwede po. Ayan. Hindi po. Ngayon, hindi. Sa ano na lang. Kayo po, kung kailan po kasi kami, busy rin po kami, hindi namin kayo ano. Sa ano na lang po, sir, pag ano, kung kailan po ang living yun lang po para Opo. message na lang po kung sakaling Yung sa ano na, may iba tayo ng kwentuhan po. Yung nangyari noong nakaraang araw, nung pagpunta namin dito, napag-usapan niyo naman ng anak niyo po. Okay na kayo? okay naman po siya nang humingi ng tawad kasi talagang hindi niya po talaga alam po yung nangyari, ginawa niya. Hindi niya alam. Sabi niya, ang naalala lang niya, talagang sinaktan niya ako, pero yung mga iba niyang sinabi, hindi. Kaya sabi ko, kung hindi ka magbabago, kung hindi man isipin yan, mag-isa kang pupunta ka ako pero sabi niya, hindi daw. Pero tuloy kayo o hindi? Ano, tuloy ba daw? Ano na? Ako daw. Dito ka? Kausapin kita? Ha? Okay lang? Para ano, malinaw lahat sa lalo sa mga ano natin, sa mga kababayan natin, no? Sabi ko sa kanya, sir, kung No, kasi ko siya sasamahan. sinusuportahan tayo ng mga kababayan natin mula nung umpisa. Pagpunta natin kay Rapi Tulfo, pagpunta doon sa Cagayan, no? Sa mga police station, sinamahan ka namin, sinamahan ka ng Daddy Frankie. So, yung effort natin, no? Parang mababaliwala kung bigla kang back out, no? Ano ba talaga yung ano mo, decision mo, final decision mo? Pupunta po. Pupunta ka, tutuloy mo yung laban mo. Kumusta yung nakaraan? Kasi pinipilit ka naming ano, kausapin, pero siyempre naintindihan ka rin namin. Doon sa ano, hindi rin namin kasi maunawa na talagang nangyari. Okay lang ba na ano, magkwento ka tungkol sa nangyari nakaraan?
Pwede mo sabihin? Yun lang, okay lang. Sabihin mo lang about sa mga, kung okay lang sa'yo, na tungkol ba sa, ano mo to, mga naging boyfriend mo, kaya ano? Hindi naman. O doon sa cellphone na hindi ka pinagbigyan ni nanay. Cellphone. Sa cellphone. Kasi yung cellphone niya kasi sir, kahit naka-charge, bigla na lang nawawala yung charge niya, sira na. Sabi ko nga, magtiis ka muna dahil kung sakali man na mapaayos natin tong bahay, kakaroon ka na ng pagsaksakan, kako. Kahit paano naka-full charge yung cellphone niya, bigla na lang nawawala yung charge niya. Kasi nga, madali na nang malubat kasi may sira na yung battery. Nakiki-charge Opo, kayo sa oo, kapitbahay. sa tabi, opo. Ibig sabihin, wala pala kang kuryente dito. Ito lang po, mga solar lang po. Solar lang. Kasi may kuryente kami dati doon sa kabila, pero naputulan. Sabi ko sa asawa ko, pag may pera, unahin mo na naman yung ilaw para maipakabit. Kaya ayaw naman niya. Ang gusto niya talaga yung talagang itong bahay ay mapix na para mapaayos yung kuryente. Paano po yun? Itong lupa po is sa government po ito? Opo. Pero sabi ba naman nila, pwede naman daw magpatayaw dito, sir, kahit konti lang. Kasi nga, dito lahat ng pataas na bahay na to, road po talaga to. Hanggang dun sa may kasi ano to tindahan. eh, Opo. flood prone area. Oo. Kasi pababa, pag Opo. ano. Hanggang dun sa may eskwelahan ng elementary, road po yan po, sir, diretso na yan. Daanan din ng ano ng tubig, no? Di, ang tawag ito, ilat. Ilat ba? Tama. Paano? Yung Parang daanan ng irrigation. tubig. Opo, Oo, yan yun. po. Pero ang sabi naman ng ano, parang tatay itong ano ko, kinakasama ko, kung talagang napapaayos, medyo pataas kasi nga, babagsak na itong lupa, pupunta na sa baba. Kaya Opo. kung pwede dito daw sa may, ano, dito lang sa Siguro paunti-unti po, ano? Para hindi kayo mabigla, no? paurang. Pag may pera, Putong ano, unti-unti yung paggawa, no? lalo na po itong mangga, medyo pa ganun namin. Kaya sabi ko magtiis ka muna. Oo nga. Ngayon sir, pas ng 3 araw yata o 4 na araw, binigay ng yan, kinakasama ko. I-charge mo na yung cellphone kasi lagi niya akong kinukulit. Pinag-charge ko na yung cellphone niya pero tinanggal ko yung SIM cards. Kasi sabi ko, sige, pagbibigyan kita. Kasi kahit message lang mama, sabi niya. Ang sabi ko, kung talagang yan ang gusto mo cellphone, sige, pagbibigyan ka namin i-charge. Pero isipin mo yung mga sinabi mo at kung ano mang ginawa mo dyan sa tito mo, kung maaari, hingi ka ng tawad dahil talagang kasalanan mo ang ginawa mo kako. Ayan po, nagmakaawa naman po siya na Nagpakatawaran na kayo. Opo. Oo, mahalin mo si mama mo, Rona, ha? Kaya nga Yung si Rona, si Nanay Miriam na lang yung Karamay niya. natitira mong karamay. Natitira mong pag-asa para katuwang mo sa buhay, no? tinatanong ko. Kasi wala nang ibang tutulong sa'yo kundi yung nanay mo. Minsan, siyempre si nanay nagagalit. Kasi gusto kanyang pangaralan. Gusto niyang ipaintindi sa yung buhay, yung hirap ng buhay. Kasi sa sitwasyon nila, so ito nag-a-adjust pa rin sila, no? Tuloy pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Ano masabi mo kay nanay sa nagawa mo sa kanya? Sorry man ang nagawa ko. Saka ang iisip Nanay. ko, sir, baka pagdating natin doon, bigla siyang bumaliktad dahil sabi niya, sasauli ko na daw sa papa niya. Bakit ko daw kinuha? Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-isip ka ng ilang beses, 10 o 10 beses bago tayo makapunta doon. Kasi pag nandun na tayo, baka bumaliktad yung salita mo. Kasi sabi niya sa akin nung inaway niya ako, sir, ako daw bilanggo niya. Kasi hindi daw niya ako nanay. Kasi sabi ko, kaya ang sabi Paano ko, nangyari po yan? kasi nga, iba na nga yung ano niya, sir, isip niya, nawala na talaga, nablangko na. Kaya ang sabi ko, nung humingi siya ng tawad sa akin, alam mo ba yung mga sinasabi mo? Sabi niya, opo, pero yung iba hindi, mama. Kaya sabi ko, pag-isipan mo ng ilang beses, kahit balik-tarin mo yung salita mo, kung talagang magbabago kapag dating mo doon, walang mangyayari. Nakakahiya kay Daddy Frankie. Opo, dapat Tama. ngayon pa lang pag-isipan ng maigi. Kasi kapag nandun na tayo, Baka bigla siyang bigla kang umatras. nagbago yung mga
testimony niya sa mga papel na nakasulat doon, sir, na siya ay talagang nagkaso sa papa niya, baka pagdating natin doon, bigla siyang sabi niya, wala po kong sinabi. Hindi po ganun ang nangyari sa papa ko. Ako pong kawawa. Saka sayang lahat ng effort ng Opo, Daddy sir. Frankie, sayang nanay mo. Opo, sir. Kaya nga, ang sabi yan ang sinasabi ko. Yung lang, yung nasa puso mo, sundin mo. Pero dapat, ipanalo mo yung laban na to. Kaya nga po, sir. Oo. Kasi pag nag-back out ka nga, tulad ng sabi natin kanina, Wala. mababaliwala lahat. Sayang. Siya pa talaga mabibilang ko pag ganyan, sir. Kasi yan ang sinasabi ko. Para lang magano ba yung utak niya. Kasi siya ang unang nagkaso, tapos siyang bumaliktad, di siya diyang makakulong. Opo. Kaya ang sabi ko sa kanya na sana pag-isipan niya mabuti, paulit-ulit ko na sinasabi sa kanya, sir, na sana po ay itong mga araw na to, ilang araw na lang bago tayo punta sa kaso na talagang isinampa niya sa papa niya, na sana po ay talagang tuparin niya po yung mga pinangako niya na talagang gagawin niya sa papa niya. At sana ay makuha niya po yung hustisya para sa kanya. Para pagpatuloy niya po yung kanyang pag-aaral. Kung talagang gusto niya mag-aral pa o kung ano man ang gusto niyang mangyari sa buhay niya, andito lang po lagi ako sa likod niya po. Yan lang po, sir. Very supportive ka si nanay. Tingnan mo, makabila na nangyari sa'yo nakaraan. Hindi ka pa rin sasuwa ni nanay. No? Nandyan pa rin si nanay sa'yo. No? Pakakatatag ka, ha? Labanan mo yung anumang gumugulo sa isip mo, no? Opo. Kung ano man yung problema, pagdating doon, isang tabi mo muna, no? Para makapag-focus ka doon sa, sa kaso mo, no? Ayun. Ano ba talaga yung final na saktong oras ng pagpunta na sinabi ni Daddy Frankie, sir? Yun ay bago mag-tanghali, I think tanghali, dapat nakalis na tayo dito. Yun po yung instruction ni Daddy Frankie, no? Opo, sir. Before Tanghali, dapat naka-prepare na kayo. Para pagdating doon, matutulog muna, tapos pagdating ng kinamagahan, naka-prepare na si Rona. Naka-prepare na kayo para anything happen, nandun na kayo sa tamang oras. Hindi na tayo nag-aabol ng ng oras ng sa itinakda ng oras ng korte. Opo, sir. No? Opo. Hindi tayo, kasi kapag na-late ka, wala na agad yun. Wala na po, dismiss na talaga. Kasi mahalaga po yung oras na, anong oras na tinakda. Dapat nandun ka na. Opo. Nandun na si Rona. Opo. So, Rona, tatanungin kita ulit, ready ka na? Opo. Kasi ito na yung huli namin pagpunta dito. Tapos pag Message na lang po. magme-message na lang kami para magpe-prepare na kayo. So, ready ka na? Para hindi na magbabago ang isip mo? Hindi na po. Hindi na? Sigurado. Opo. Tuloy ang laban. Tuloy po. Ayun, parang mahina. Ilakas mo nga. Tuloy po. Tuloy. Ayun. Dapat may confidence, no? Huwag kang matakot, ha? Opo. Kasi parang pabago-bago ang natin. No? Kaya? Opo. Okay. So, ngayon nakikita natin ng sigla si Rona. Unlike nung nakarang huling bisita natin na talaga namang mga babayan, medyo naguguluhan si Rona nung nakarang linggo. Pero ngayon, ready na siya. So, Nay, kinumusta namin kayo? Para makita natin talaga yung sitwasyon. Pinakumusta kayo ni Daddy Frankie sa amin. At masabi kung prepare na ba talaga kayo o kasi ayaw ni Daddy Frankie na nandun na tayo sa kalagitnaan tapos biglang atras, gano'n, no? Para hindi masayang yung inilaan ni Daddy Frankie na oras sa sa laban ninyo, no? Laban sa buhay, no? Sir, kung ano man ang desisyon ng anak ko po, ang sabi ko na po talagang
desisyon niya kung tuloy, andyan lang po ako sa likod niya po, sir. Nakaatibaway kung ano man ang desisyon niya. Tutulungan ko siya at atibayan na talagang ipagpatuloy na sana po ay makamit niya po Ayun. kanyang hustisya. Wala uurong. Ano pong mensahe mo kay Daddy Frankie na saka sa mga mga manonood Para natin? po kay Daddy Frankie, maraming salamat po na sana po ay ipagpatuloy niya po ang naumpisahan niya para sa aming mag-ina. Huwag po siyang magsawa na sana po ay makamit namin ang hustisya na iniintay namin sa unang pagkikita ng Papa ni Rona at lalong-lalo na po kay Sir Rapi Tulfo kasi kung wala po siya hindi po maipapatupad po ang hiling namin kay sa kaso ni Rona, lalong-lalo na po kay Daddy Frankie. Maraming salamat po at sa buong team ng Daddy Frankie na sana po huwag kayong magsawa para sa amin ng ina. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, thank you. At siyempre, si Rona, anong huling mensahe mo sa tumutulong sa'yo? Lalo kay nanay at sa kay Daddy Frankie? Sana tulungan mo po Daddy Frankie sa laban ko. Na salamat naman sa tulong mo kahit na may napag-awayan tayo ng ilang araw. Sana tulungan mo ako. Tingnan po. Ayan, so lakas naman loob mo, Rona, ha? Apo. So, hindi na kayo magtatagal. No, in-update namin kayo. Yun, mga kababayan, si Nanay Napaluha sa mensahe ni Rona, no? So, Nay, tatagal mo ang loob mo, Nay, ha? Apo, sir. Para sa anak mo, na. Kasi, So, para, no? apo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Maraming salamat. Lagi tayo manalig sa Lord, kay Lord, no? Mag-pray Inaasahan lagi. ko po kay Lord na sana po ay sa takdang oras at takdang araw andyan pa rin kayo kasama namin. Opo. Asahan niyo po ang buong team at ang Daddy Frankie. Opo. So, kumusta po? May kayo? May ulam kayo ngayong araw? Ano lang ako ng gulay-gulay ngayon, sir. Gulay, okay. Talbos lang kasi wala kami ngayon sapat na pambili kasi walang trabaho ng asawa ko. Ay, wala. Ilang araw na po? Lapit na pong 3 weeks po nawawala. Buhat Paano ng kayo niyan? ulan. Paano kayo kumakain yan? Talbos ano lang kami ng mga gulay-gulay. Gulay-gulay, okay. So, tingin din sa tatay ng si partner mo ng ng ibang sideline para Apo. no? Hindi kayo kawawa dito. Apo. Kasi pag nagugutuman, tulad pag nagutuman si Rona, siguro, Apo, sir. nalilipasan ng gutom. Hindi naman po, sir, sa awa ng Diyos, hindi ko naman po pinapayagan na malipasan po ng gutom po itong anak ko. Kahit papano po ay ginagawa namin para lang makakain siya. Para wala po siyang masabi sa amin na tinitirahan niya. Na, Apo. kung ano ang pinanggalingan niya na hirap na lagi niyang sinasabi doon sa tinitirahan niya na ulam niya ay mga pelis, itlog, laging ganyan. Kaya kahit papano po, sir, ay kaya naman namin po. Apo. Sige na, ibali ito. Apo. Magbibigay tayo ng konting tulong kay nanay para mayroon silang pambili ng ulam, no? So, ito pinapaabot ni Daddy Frankie. Na ito, gawin mo na para mayroon kayong pang ulam, no? Pagpasensyahan nyo muna, ha? Kasi malapit na rin yung pagpunta natin sa sa papuntahan natin, ha? Medyo malaki-laki rin kasi yung maging expenses doon na po. So, yan po. Anong masabi mo kay Daddy Frankie, Nay? Daddy Frankie, maraming salamat. Kahit wala ka dito ngayon, alam ko po ang pinagdadaanan mo para sa nanay mo. Lubos po akong nakikiramay na sana po ay maging matatag ka pa para sa lakas ng loob mo sa pagtulong ng kagaya naming mahihirap, Daddy Frankie. At lalong na ngayon po dito sa binigay nyo na kahit konti lang po ay tanggap namin. Maraming salamat po at
lagi ka pang nandyan kahit ganyan po ang nangyayari sa inyo ngayon sa pamilya nyo. Condolence po Daddy Frankie at sa buong team. Maraming salamat po. Naway po ay Diyos po ang bahala sa inyo. Nabigyan po kayo ng lakas.